Oras, Luzon, Visayas, Mindanao, 14 na minuto, makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Mega Balita Linggo. Ayan. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Dun ho sa mga nalilito, Engineer Artie, dun ho sa mga nalilito kung sinong inyong iboboto, dapat ho'y meron ho kayong daladalang kodigo. Meron ho kayong daladalang kodigo na sariling sulat mismo ninyo. Hindi ho yung bigay ng mga partido o bigay mismo ng mga kandidato. Kaya napaka-importante ho yung inyong kodigo ay sariling sulat ninyo. Yan ho ang nararapat na pagbibigay Desisyon 2025. Siguro naman sa nakalipas hong ilang mga panahon, ilang mga araw, ilang buwan ba mula nung mag-file ng COCs, ng filing of candidacy ng ating mga kandidato, siguro naman ay sapat na yung panahon para makilala ho natin sila. Para sa araw ho ng bukas, araw ng eleksyon, makapagbibigay ho tayo ng maayos na Desisyon 2025. Yan ang mga naglatag ng kani-kanilang mga plataforma. Nahimay na ho natin at sa araw ng bukas o atin ho silang huhusgahan. Mega Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales, kasama ho ninyong magbabantay sa pagdidesisyon ng ating mga kababayan sa midterm election na gaganapin po sa araw ng bukas, 12 buwan ng Mayo 2025. Kasabay noon ang mainit na panahon na nararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, ay mainit na ho ang bangayan sa pagitan ng magkakalabang kandidato sa iba't ibang lugar. Yun hong kahapon ay sunod-sunod hong mga mensahe ang natatanggap ng ating mga kababayan, ng mga miyembro ng media, kapulisan lalo na. Yun hong sumbong ng magkabilang panig na nagbabayaran ho. Yun pong mga lugar na may mga binabanggit dito, nagkakaroon ng bayaran. Kunwari, nagpupulong yung mga poll watchers, nagpupulong yung mga magkakakampi at gagamiting puwersa ng isang kandidato o isang partido. Yun ho daw ang sinasamantalang panahon para magbayaran. Napakahalaga ho ng isang eleksyon dahil dito lamang ho natin o dito lamang ho magkakapantay-pantay ang lahat, mayaman man o mahirap. Isa lamang ho ang boto. Isa lamang ho ang sagradong boto na may bibigay ng bawat isa sa atin. Mayaman ka man o mahirap, gwapo ka man o pangit,
lalaki ka man o babae, bata man o matanda. Pantay-pantay ho tayo sa eleksyong ito, kaya't bigyang halaga ho natin ang desisyon 2025. Mega Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales at samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 7 ng umaga. At ngayon narito na ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DCRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Campaign period tapos na. Likor at money ban umarangkada. Mega Balita Linggo. Dalawa patay sa orientation ng poll watchers o ng mga poll watchers sa Zamboanga City. Mega Balita Linggo. CBCP tinangging nag-endorso ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Mega Balita Linggo. Cashless payment o cashless na pagbabayad mari na sa MRT3. Mega Balita Linggo. At tapyas presyo sa produktong petrolyo asahan sa susunod na araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Yan ang ungulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Simula na ngayong araw ng linggong nationwide liquor ban, isang araw bago ang desisyon 2025. Paalala ng Commission on Elections, tapos na rin dapat ang pangangampanya ngayong Mayo 11. Pinalalahanan ng poll body mga kandidatong magbaklas na ng campaign materials na baka makonsidera umano itong pangangampanya pa rin. Patitindihin naman ng Philippine National Police ang pagbabantay sa vote buying na pinangangambahang lumala bago ang mismong botohan. Speaking of bayaran dun sa mga o pamimili ng boto, vote buying, ay magkabilang mga partido ng mga magkakalabang kandidato ay may mga isinusumbong sa pulisya, isinusumbong ho sa poll body na di umano ay ginagawang pagbabayad ng magkabilang partido o magkalabang partido. Meron hong isang mas matindi. Bago sa pandinig ko sa isang lugar. Hindi ko na muna babanggitin kung saan. Alam mo ba ninyong ginagawa daw? Merong sasakyan, merong isang van, puting van. Akalain mo, pati sa eleksyon ay sikat pa rin ang puting van. Merong isang van, pupunta dun sa isang lugar, magsasakay ng mga botante. Pagkatapos, dadalhin sa isang mall. Doon pa lang bago o doon sa lugar kung saan pinick up, doon na sa sasakyan na magkakabayaran. Dahil ang Commission on Elections talagang ang Commission on Elections masipag. Napaka-aktibo ng Commission on Elections, nakaisip po ng panibagong ganire. Sasakay sa van, mula doon sa van papunta sa isang mall, ay doon magkakabayaran na. Pagdating doon sa isang mall, ibababa yung mga nabayaran na. Ibababa na. Ay, aalis na yung van, iba naman ang pipick up na van. Puting van pa rin. Ganun na ngayon. Meron ding mga matatapang. Mismong sa mga kalsada na, meron lang silang mga tent doon. Papasok yung mga bibigyan, ay di paglabas. Tapos na ang buto-buto. Tanggapin ho ninyo yan. Tanggapin ho ninyo. Pero ang pagdidesisyon, ang pagbibigay ho ng verdict, pagtutuldok kung sinong iboboto, kayo ho mismo. Di naman na nila malalaman Wala namang paraan para malaman pa kung sino yung ibinoto ho ninyo. Kaya wag ho kayong matakot. Kung dalawa yung nagbayad ho sa inyo, nasa inyo na kung sino yung kung sino yung iboboto ho ninyo. Wala hong ibang dapat na masunod ang pagdidesisyon ho ninyo, kundi kayo na mismo. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita ay pinatupad na kahapon ng Commission on Elections ang money ban isang araw bago ang eleksyon.
ilalim ng kautusan, maigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng pera ng higit sa kalahating milyong piso habang may dalang campaign materials. Ang tanging exemption lamang dito ay ang mga cashier at mga treasurer, pero kailangang may dala silang patunay na may kinalaman nito sa kanilang trabaho. Kaugnay nito ay dinagdagan pa ang mga COMELEC checkpoints upang matiyak na lahat ay susunod sa naturang patakaran na naglalayong maiwasan ng vote buying. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay na balita, nasabat ng Philippine National Police ang 7 bagaheng puno ng sandamakmak na salapi mula sa 11 kataong naharang sa Mactan Cebu International Airport kagabi. 3 araw bago ang halalan. Kabilang sa mga naarestong 3 Pinoy, 6 na Chinese, 1 Malaysian, 1 Indonesian at 1 Kazakhstani. Kabilang ayon dito kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kabilang sa mga cash na na-recover ay nagkakahalaga ng 441,922,542 Philippine peso. Ay pagkarami na re. Halos kalahating bilyon ho ito 168,730 US dollars, 1,000 Hong Kong dollars. Yan ho yung mga nasamsam. Sinabi naman ng mga narestong banyaga na ang bit-bit nilang halaga ay para daw sa isang kasino o nanggaling daw sa isang kasino. Panalo nila sa isang kasino. Pero batay sa pinakita nilang casino certification na pagalamang galing ang pera sa White Horse Club. Isa ito sa 2 junket operator na dinaanan ng ransom money sa pamamaslang sa negosyanteng si Anson Ke. Iniimbestigan pa ng PNP kung may koneksyon ang nakumpiskang pera sa ransom money at ang posibilidad na maggamit ito sa halalan. Mega Balita Linggo. 26 na minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Itinanggi naman ng Commission on Elections ang kumakalat na press statement na nagsasabing diskwalipikado ang Bayan Muna Party List sa 2025 elections. Ayon sa tanggapan, walang inilalabas na resolusyon ng Commission and Bank, kaya opisyal pa rin kandidatong naturang party list group. Babala ng COMELEC maring mapatawan ng parusang paglabag sa Omnibus Election Code ang sinumang nagpapakalat ng kahalintulad na maling mga impormasyon. Mega Balita Linggo. Target naman ng COMELEC na marisolba hanggang June 30 ang mga disqualification petitions isinampa laban sa 50 kandidato ito'y dahil sa hindi pagsunod sa tamang sukat ng campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinulatan na nila ang ito para tanggalin ang campaign materials, ngunit hindi pa rin sumunod kaya't napilitan na ang Task Force Baklas na mag-file ng kasong disqualification. Sa ngayon ay narapol na sa iba't ibang COMELEC divisions ang nabanggit na mga kaso. Nilinaw naman ni Garcia na ang disqualification case ay hindi nangangahulugan ng automatic disqualification ng isang kandidato. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita na ihatid na sa mga treasurer ng bawat munisipalidad at syudad sa buong bansa ang lahat ng gagamiting mga balota para sa 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ang mga treasurer ang responsable sa pagdidistribute nito sa mga guro. Para naman sa mga malalayong lugar, mas maagang dalhin sa mga voting place ang mga balota. In fact, sa ibang parte ng ating bansa, meron na pong nag-distribute ng mga treasurers sa mga guro kung saan maglilingkod sa mga malalayong lugar upang hindi na sila mahirapan kesa naman sa Monday pa, and therefore alam natin, mahihirapan silang kuhanin yan sa Monday. Kaya meron tayong early delivery ng mga ballots doon sa mga lugar na malalayo. Tiniguyan ng isa sa pinakamasipag na naupong commissioner ng COMELEC na si
Chairman George Garcia. Mega Balita Linggo. Dalawamputsyam na minuto na makalipas ang ikanim ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. This time Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay, tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong bisperas ng midterm election. Bisperas ng eleksyon ngayong araw ho ng linggo. Bukas ay ang pagdidesisyon ng ating mga kababayan para maghalal ng mamumuno sa lokal at nasyonal. Labindalawang senador ho yung ating pipiliin at ang mga registered voters ay mahigit 63.4 milyon na mga Pilipino at may gitong 18,000 ang posisyon para napipiliin ng ating mga kababayan mula sa pagka-senador hanggang sa municipal councilors o municipal or city councilors. 12 posisyon ho sa senatorial, 317 sa congressional representative maging sa party list. Isa lamang ho yung party list na iboboto ho natin. Kaya't mamili ho tayo ng tama. Ang sabi ng aking executive producer na si Miss Wina, si EP Wina Carrascal Tejoro, ang sabi ho niya at Tesoro pala sorry, Tejoro ako ng Tejoro. Ang sabi ng aking executive producer na si Miss Wina Carrascal Tesoro, ayun daw makapagbibigay ng trabaho ang ating pipiliin. Tama nga naman. Dahil yan ang importante ho sa lahat. Lumabas nga muna tayo ng ating impilan na EP Wina. Dumako ho tayo dun sa may pinakadulong norte ng ating bansa. Diyan ho sa may bahagi ng Cordillera. Alamin nga natin ang takbo ng politika dyan. Dahil mayroong isang nagba-viral Napanood mo ba yun na EP Wina? Yung nagba-viral, yung mura ng mura. Antayin mo lang yung pagdidesisyon ng ating mga kababayan. Ayan, handang-handa na ho yung nandyan na ba? Yung alamin natin yung pagtatapos ng pangangampanya sa buong Cordillera Autonomous Region. Generally peaceful naman daw. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RS41, Romy Gonzales. Romy? Sa loob ng 45 araw ay naging matiwasay ang kampanya ng mga lokal na kandidato sa iba't ibang lalawigan dito sa Cordillera Region. Bagaman may mga naranasang mga reported incidents ng mga karahasan is generally kumbaga naging maayos naman sapagkat isolated cases at karamihan sa mga lalawigan ay naging peaceful at wala namang mabibigat na mga kaso na naipila sapagkat kung tutuusin ay talaga namang ginawa naman ng COMELEC yung kanilang tungkulin para bantayan itong mga local candidates na tuparin at sundin kung ano man yung mga patakaran na dapat nilang ipairal at ipatupad habang sila ay nangangampanya sa loob ng 45 araw. Sa ngayon ay puspusa na ang paghahanda ng COMELEC at halos lahat ng mga makina, election materials at paraphernalias ay nasa hub na at sa mga probinsya nang sa ganoon ay siguro at this time
nakarating na rin sa mga polling areas at binabantayan ng kapulisan ng Philippine Army itong mga gagamitin, at yung mga personnel ng PNP, PNP at mga guro na magbabantay ay tiyak na naglalakbay na patungo sa mga polling areas, lalo na sa mga liblib na lugar dito sa Cordillera Region. Meron tayong narinig o nasagap na report, Lakay, na sa Tineg Abra may ilang mga guro yata umatas yan. Kung kaya't just the same, meron naman nakahanda na PNP personnel ang Cordillera PNP. Trained din mga ito na magsisilbing Board of Election Inspectors. Kung kaya't parang, ewan ko, parang 7 yata yun yung nag-back out. Kung kaya't papalitan ito ng 7 mga PNP personnel na trained para sila na maging election board members. Sa bukod dyan ay yung higit sa 11,000 na teachers na ipapakalat sa iba't ibang mga presinto sa buong Cordillera Region ay handang-handa na rin, at tiniyak nga ni Director Stella Carino ng Department of Education Cordillera na at least high moral sila, sapagkat tiniyak naman ng PNP at Philippine Army na sila bibigyan ng sapat na seguridad habang sila ay nagsisilbi na election board sa araw ng Lunes. Sa buong Cordillera Region ay mahigit sa 1.1 milyong mga botante ang dadagsa sa iba't ibang mga polling areas sa buong Cordillera Region, at inaasahan natin ang magandang turnout sapagkat alam naman natin ito yung talagang pagkakataon ng bawat isang Pilipino, bawat Cordilleran na pipili ng kanyang mga papalit na mga opisyal sa kanilang mga lokalidad. Sa ngayon ay todo bantay pa rin, of course, ang Cordillera PNP at yung Nabuong Abra Task Force, Special Operations Task Force Abra sa lalawigan ng Abra, at sana ay ang hiling natin, sana ay maging mapayapa ang halalan bukas sa lalawigan ng Abra. Tapos na po ang pangangampanya. Sana po ay hayaan na itong ating mga kababayan na bumoto ng malaya sa araw ng bukas. So yan muna ang latest na update sa Cordillera Region para sa Decision 25. Ito si RH41 Romy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Dadagdagan ko yung sinabi ni Romy, ay hayaan ho natin na magdesisyon yung ating mga kababayan kung sino ang gusto ho nila. Kahit bayaran pa ho ninyo yan, kung ayaw ho sa inyo, hindi ho kayo iboboto niyan. Mega Balita Linggo. Ay mag-good news nga lang muna tayo. Hindi yung puro mainit na nga yung panahon, mainit pa yung bangayan ng magkakabilang partido, magkakabilang mga kandidato. Good news ho muna tayo. Ito'y good news sa mga motorista. Asahan na ho ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa araw ng Martes. Sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, 80 centavos hanggang pisong posibleng tapyas sa kada litro ng diesel, habang may bawas din na 20 hanggang 40 sentimos ang kada litro ng gasolina. O narito ay sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na bunsod ito ng inaasahang pagtaas ng oil production sa susunod na buwan at epekto ng taripa ng Amerika. Tama-tama itong good news na ito, yung rollback ho na ito. Hindi masyadong magagastusan yung mga kandidato dun sa paghahakot ng kanilang mga constituent. Dun ho sa mga liblib na lugar, yan ho ang senaryo, yan ho ang realidad. Okay, so imbis na madagdagan pa yung mga ng gastusin, yung pambabayad ho ninyo ng inyong ng mga boboto sa inyo, hindi na ho kayo ibigay na lang ho ninyo sa mga botante.
Kaya naman ang realidad bigay na lang ninyo yung matitipid ninyo dun sa paghahakot ninyo ng inyong mga constituent na boboto para sa inyo. Pagka ho ganyan ang senaryo, lalo na dun sa mga liblib na lugar, gumanti ho kayo, wag ho ninyong iboto. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, titiyakin naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may pananagutan maging mga kalyado o kapamilyang lalabag ng batas. Sagot ito ng Pangulo sa social media interview kasama ang senatorial bet na si Benhur Abalos Jr. ngayong weekend. Pero sa tanong sa kung paano haharapin ng miyembro ng koalisyon o pamilyang umadlang sa reforma, nilinaw ni PBBM na mahalaga pa rin ang usapan. Kaya pa man binigyang diin ng presidente na mayroon pa rin talagang ilan ang ayaw makipag-usap dahil umano sa politika. Ayaw makipag-usap. Sino yan, Pangulo? Mega Balita Linggo. Meron na lamang utayang nalalabing 12 minuto bago magikapito ng umaga. Mega Balita Linggo. Tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong Besperas ng halalan na Mayo 11. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Inimok ngayon ng National Citizens Movement for Free Elections o namprelang publiko na tumulong sa pagbabantay sa bilangan ng boto sa Mayo 12. Ayon kay Namprel National Council Member Maricol Acol, pwedeng kunan ng larawan ang QR code ng election returns na ipapaskil sa labas ng mga presinto oras na matapos ang botohan. Sinabi ni Acol sa DCRH na maring i-upload ang litrato sa website ng Namprel na sila namang magpuproseso nito. Sa ganitong paraan magagawa mo nung mabantayan ang lahat ng presinto kahit 60% lang ang pinayagan ng COMELEC para tauhan ng watchdog. We will have volunteers na we call that crowdsourcing, meaning to say kahit na sino pwede kumuha ng picture, ipadala sa amin at ang software namin, ang program namin ang magbibilang nito, and don't worry about duplicates or triplicates. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng National Electrification Administration o NEA na handang lahat ng electric cooperative sa buong bansa para sa halalan sa Lunes, Mayo 12. Ayon kay NEA Engineering Department Manager Engineer Federico Villar Jr., may lalim na sa inspeksyon at preventive maintenance activities ang mga substation sa mga service area ng electric cooperative sa buong bansa. Kabilang na ang line clearing operations, pagpapalit at pagkukumpuni ng mga kritikal na power transmission at distribution system components. Yan din ang inspeksyon sa mga electric facility na konektado sa voting at canvassing centers upang matiyak ang matatag at maayos na supply ng kuryente sa buong panahon ng halalan. Ang problema kahit na tiniyak ng NEA ay yung mga electric cooperatives ay mayroong sapat na supply ng kuryente at tinitiyak nila na walang mangyayaring blackout o brownout. Ang problema, paano kung gawan ng paraan para ibaba mo lang yung ibaba mo lang yung fuse? Ganyan ho yung nangyayari dun ho sa yan ang realidad sa ibaba. May supply tayo ng kuryente. Ang problema, kung yung isang partikular na presinto na maigpit ang labanan ay biglang putulan ng kuryente, yun ang papasok, doon ho papasok yung papel ho ng Philippine National Police na tiyaking ligtas at magiging maayos ang halalan sa araw ng bukas. Mega Balita Linggo. 4 na minuto bago magikapito ng umaga. 2 naman ang nasawi habang 14 ang nasugatan dahil sa nangyaring stampede habang nagsasagawa ng orientation at pamimigay ng food at transportation allowances ng mga poll watchers sa Zamboanga City.
Kinilalang mga nasawi na sina Adelardo Somalillo at Norma Anudin. Ayon kay Colonel Fidel Fortaleza, ang hepe ng pulisya sa lungsod, nagkagulot na wala ng kontrol ang mga tao na naging sanhi ng pagkakaipit ng mga biktima at ilan dito ay nahirapang huminga at nawalan ng malay. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, inorganisa umano ng mga taga-suporta ni Mayor Jan Dalipe ang pagtitipon habang ang kanyang ama na si dating Kongresista Jose Manuel Dalipe ay tumatakbo bilang alkalde. Sinabi ni Comelec Zamboanga Chiefs John Ferrer Barriera na may natanggap silang ulat ng vote buying sa nasabing event. Ngunit marin naman itong itinatanggi ng tagapagsalita ng Zamboanga City Hall na si Lisa Hoxon at sinabing ang naturang event ay talagang inilaan para sa orientation at pamimigay ng food at transport allowances ng mga poll watchers. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, marin namang itinanggi ng Bishop o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kumakalat na post sa social media na nag-i-endorse ito ng mga tumatakbong kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantine, hindi nang i-endorso ng partikular na kandidatong simbahang Katolika at sa halip ay nagbibigay lamang ito ng moral at panlipunang gabay upang matulungan ang mga Katoliko sa responsableng pagboto. Itong kanilang tugon sa kumakalat na manoy liham na pirmado ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na sila ay nag-i-endorso ng ilang mga senatorial candidates. Mega Balita Linggo. Eto, good news ulit tayo. Available na ho ang cashless payment system sa MRT3 para sa mga pasaherong gumagamit ng single journey tickets. Ayon sa pamunuan ng EDSA Rail Line, maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes mula sa GCash na makikita sa lahat ng 13 o 13 stations ng MRT3, partikular na sa mga teller booth. Ang halaga ng single journey tickets ay nasa pagitan ng 13 hanggang 28 pesos depende sa destinasyon. Bahagi ito ng pilot testing bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita sabay na tinapos ng magkakalabang partidong kani-kanilang kampanya para sa eleksyon sa Pasig City. Sa harap ng Pasig Cathedral sa Plaza Rizal ay sinagawa ng team giting ng Pasig na si Mayor Vico Sotong kanilang meeting di avance habang nauna nang nagkaroon ho ng huling rally ng kalaban niyang team Kaya Dish sa Pasig Revolving Tower kasama sina Bossing Vic Soto at former Senate President Tito Soto. Bitbit ng giting ng Pasig ang paghikayat ng straight vote para umano sa maipagpatuloy ang reforma sa siyudad ngayong huling termino ni Mayor Soto. Samantala pa concert naman ang atake ng grupong negosyanteng si Sara Diskaya na hinakot ang mga performer na sina Andrew E. at iba pa. Mainit ang naging campaign season sa Pasig dahil sa pagsulpot sa politika ni Diskaya na isa sa mga may-ari ng St. Gerald Construction firm. Mainit nga at nagka-traffic din dun sa ibang mga lugar. Sa Quezon City, meron ding mga meeting di avance, sinara yung mga kalsada nitong nakalipasong weekend. Para ho dun sa mga meeting di avance ng iba't ibang mga magkakalabang mga partido. Dun sa mayoralty race, hindi na kailangan dun parang nakarelax na si Mayor Joy Belmonte dahil wala naman ho siyang may tuturing na kalaban. Yun ho yung realidad. Kaya napakaswerte ng Quezon City dahil lang mayor pa rin ho dyan. Bagamat may mga, hindi ko nga kilala kung sinong kalaban saan pa bang mga lugar? Dun sa lungsod ho ng Caloocan, parang ang binabanggit yata hindi na kwan parang pagbubunyi na daw ang ginagawa ngayon dahil doon sa mataas na rating daw ni Mayor
along malapitan kumpara doon sa kanyang kalaban. Ay isa sa malaking factor ho dyan sa usapin ng politika sa Caloocan, kapitbahay ng Quezon City. Yun hong endorsement ng INC. Alam naman natin talagang nag-i-endorse ang INC. Ayan, so congrats doon sa mga sila pa rin yung maupot, walang kalaban. San pa ba yung mga lugar? I-message nga ho ninyo sa akin yung mga wala ng kalaban. Yun po bang kung meron mang kumalaban parang wala rin. Meron dyan. Quezon City, napakapalad mo. Hindi mainit ang politika. Dyan sa lungsod ho ng San Juan. Wala ding init. Ang mga maiinit, lungsod ng Pasig. Sa Mandaluyong, wala rin ayos dyan, San Juan. Marikina, yan ang isa sa mga may init dyan sa eastern part ng National Capital Region. Sa lungsod ng Caloocan, sabi nga ni Edwin Duque, tapos na lawang raban Mega Balita Linggo. Ay, yan na ho ang kabuuan na ang isang oras nating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Bumoto ho tayo ng responsable. Tanggapin ho yung ipinamimigay na magkabilang panig. Pero pagdating ho sa polling precinct, ang iboto ho ninyo ay yung inyong inaakalang magbibigay ng kabutihan sa ating bayan, sa inyong komunidad. Ang pagdidesisyon sa 2025 ay sarili ho nating desisyon. Hindi ho dapat ho yan na impluensyahan kahit nino pa man. Mega Balita Linggo. Ang tabayanan ho si Binibining Leth Narciso ng Oriental Mindoro. Ako po si Val Gonzales hanggang susunod sa susunod na araw ng linggo, 7:03 in the morning.